Moment of truth. Palitin ng bahay. Pakito mismo. So yan, another set na naman ulit ng bukas. So yung miniature natin na spring, papalitan na rin. So yan, nakabit na yung panibagong set ng clutch spring tsaka so yan guys, tapos nang yan palitan lahat. Yung radar ko nandito eh. Ha? Ganda na. Ganda na? Isang test ride pa. What's up guys? It's me, Vlogjack, and welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel ay huwag niyong kalimutan na i-click ang aking subscribe button. Sama nyo na rin ang aking bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Alright. So yun, napagawa kagad ako ng video, gawa ng nakaramdam kagad ako ng, sabi ko nga dun sa nakarang video ko update ko kayo kung ano nangyari sa mga pinakabit natin na panggilid. So kung matatandaan nyo, halos bago pa lang ang aking video, nagpapalit ako ng mga panggilid ko, yung mga yan, yung video na yan panoorin nyo na lang yan guys kung hindi nyo papanood yan. So kumbaga ito na yung part 2 kagad. Ang bilis eh. So ano to, isang araw pa lang nung nagagamit ko yung kumbaga isang araw pa lang nung napalitan yung aking panggilid. Baga hindi, pang 2 days na pala kasi kahapon yung nagbiyahe ako, tapos ngayon yung tawag dito, ipapacheck ko na yung motor kasi nakaramdam na ako nung ng kakaiba. Kumbaga kagad nagdragging kagad siya nagkaroon kagad ng panginginig sa motor ko. So dito sa video hindi nakikita yung panginginig ng motor ko pero lumakas siya. Baga kahapon nung bumiyaya ko Caloocan to Bulacan, hindi pa ako nakakalahati sa pupuntahan ko, kagad siya nagkaroon kagad ng matinding, baga paunti-unti siya nagkakaroon ng vibration na paunti-unti, hindi naman kagad yung biglang nagkaroon ng vibrate. Baga kagad bigla kagad siyang unti-unti biglang nanginginig na, lalo na nung na-traffic ako. Yun lang naman pag nata-traffic ka nanginginig siya kasi magsisimula ka sa 0, from 0 to accelerate pagdating ng 10 ayun, nanginginig na kagad, nanginginig na siya. Baga panginig na at hanggang 10. Pero kapag magpas ng 10 nawawala naman. Pero syempre mga kinabit natin unang-una naka 1000 RPM yun na center spring, clutch spring, tapos bell, TBJ bell na naka pine groove, tapos CNC lining. So yung sa CNC lining hindi ako sure
kung baka yun ang may problema, o yung bell natin ano na, kinain na, or di ko alam kung alin dun sa dalawa, or kung yung center spring ko ba okay, o yung clutch spring ko ba okay, hindi na okay. So malalaman natin. Pero yung shock ko okay pa naman, walang problema sa shock ko. So tara, samahan niyo ako na ipacheck siya. Ipacheck ang aking tag dito, panggilid. Alright, so baka masabi ko sa dulo ng video hindi okay. Pero sana malalaman natin kapag napacheck na natin kay Boss Ian. Okay, tara, let's go. So yun mga paps, buksan natin after 1 day of using yung lining, yung set ng panggilid natin. Bigla kasi nag okay nung umpisa, tapos nung medyo humaba ng biyahe, nag-dragging na. Yan, ito ulit si Boss Ian. Tingnan natin kung anong So obviously pagka hindi okay, automatic, huwag nyo nang subukan. The moment of truth. Ayan, nabuksan na. Hindi pa lumalapat. Hindi okay na una. Hanggang masilip. Ayan na. Tibay ng ganyan mo, no? Hindi sukat? Hindi siya lapat maigi dito. Dahil sa spring, no? Kaya nag-dragging. Stack up na siya. Yung mismong naupuan ng hindi na nag-play. OMG. Sablay yung spring ng MHR. Hindi siya ganun kalapat kasi. So yun, pinalitan ni Boss Ian ng ganito. Ano tatak to? JNM ata or RSA? JNM. JNM. Ang gumagalaw siya. Kasi dun sa isa. Yung sa MHR natin, wala, stack up to. Nahirapan nga siyang tanggalin to. Obviously, sablay agad. Saan puti? Parang kapal no? Ha? Makapal yung pintura. Saka mataba masyado yung no? Oh, mataba. Bakit kaya gano'n? Okay, hindi ka siya. Hindi siya lapat maigi. Hindi, kailangan umupo pa siya. Hindi pa siya nakapasok. Okay, makita nyo, ayan nakalitaw. Ang liit na ito. Ayan nakaupo siya maigi. So ito medyo sablay na rin to. Alright. Tapos sa lining, ang gagawin naman ni Bossing pagpapalitin ng bahay. Pagpalitin natin bahay. Para yung lock niya, ito magamit natin. Kasi pag nalagyan natin dito, hindi umaabot So yung kain, ay sorry. Ito yung tsura ng kain niya. 1 day.
naubos yung lining. Pero yung kain uy, okay naman. Pero parang di no? Malambot naman yung lining. Malambot naman. Hindi siya tulad ng iba. Tapos yung bell natin, ito, TBJ. Yung mga no, grasa. Hindi kasi nga, sira na yung mo. Ito, sira na. Kailangan palitan. Ito kailangan palitan yung oil seal na. Oo nga, durog na Ayan, ibabiyahe ko muna. Okay pa naman yung bell niya. May kain pa. So malalaman natin mamaya. Alright. Pagka napalitan nyo na yung mga suction spring na paperamin muna ako ni Ian ito. Bilhin ko na lang to. Magkano mo binibenta to? Ha? Magkano mo binibenta to? Wala, yung MHR natin. Hindi kasi siya pitted maigi. Hindi pitted. Okay naman. Kaso nga lang di pitted sa natin dito. Hindi siya, ayun tapos hindi rin maikot. Hindi siya sumasampa, umuupo. Ay. Kala ko nga pag nandun na sa loob, mapupudpud na tapos luluwag. Hindi, ang problema kasi pag hindi nakalapat maigi dito, pag tumatagal, imbis na binyan yung style niya, para magiging siya, yung lalaking ganun. Okay. Nagets ko na. Kasi hindi nga siya lapat. Pati ito mismo. Redo. Banto pala yung spring mo Okay lang naman yan, 1-2. Okay lang. Kahit pa paano, yung stock na ito malambot konti. Ito, tigas Hindi kumbaga pagka kumapit yan, di ba? Pag dumikit dun sa hindi aangat na. Medyo, unlike nung malambot siya nagpe-play. Kasi tigas Lalabas agad. Oo nga parang unlike nung stock, nagiging oblong yung style niya pag maluwag na. Hindi, pag nakakapit na dito. Yan kasi bilog na bilog pa din Tigas Yung lining lang talaga yung mapapakinabangan. Kung mapapakinabangan talaga. Sana. Sana. Magkano yan? 350. 300 kasi may pa may mga sa Lazada yung mga tag doon voucher para nakales ito 339 pero siguro kung lapat to okay pa to na kaso nga lang hindi lapat yun lang pero yung ibang gumagamit nakikita ko kasi yung iba lumalapit naman sa kanila pero yun lang hindi nila alam yung cost pagtagal siguro version 2 yung gamit nila. Nakabit na ulit. Ito yung review maganda to. Yun
Ano masasabi mo? Ito tama na to. May mga pyesa lang talagang hindi pwede. Kaya nga. Ito pag napudpud din, magagamit pa to. Ito, pwede pa naman pang emergency. Pang emergency na lang na. Kasi yung mga tenga niya medyo may kain na. Ayan. Sa katagalan yan. Ayo. Kaya yung iba, mapapansin nila, umaarangkada na agad yung tama. kapal nila. Isang dahilan din yan. Kasi, kumbaga dati, malayo yung clearance niya, medyo delay yung pagbuka. Ngayon, buka na agad siya. Wala pang emergency na lang talaga to. Pagbiglaan. So yan, another set na naman ulit ng bukas. Pati yung clutch spring papalitan na ni Boss Ian. Linisan muna natin. Kasi mayroon pa rin na konting draggings. Obviously kailangan na ulit palitan para siguradong wala nang inig. So yung MHR natin na spring papalitan na rin. Para yung hindi nagamit, para yung isang araw lang nagamit. Wala, lumambot agad. Lumambot daw kagad. Bagay, napansin ko rin nung di ba dapat di umaandar to ng ganito. Ayun parang malambot pa sa stock pag tinagdag. Kaya anong tatak naman yan? Ito, mga spare ko kasi to mga ginagamit ko lang naman, MTRT, RS8, mga ganun, JBT. Ito, malamang MTRT to mga big time. Yung set natin ng MHR, eto, dalawang to, wala na kagad. Kasi pwede naman natin compare Tak. Lambot, diba? Siya, ayun halos same lang yung lambot. Oo nga, no? 1,000 siya pero parang katulad na rin ng stock yung lambot. So wala, sablay na kagad. Ito 1 day pa lang to nung kinabit. Kaya 1,000 siya nakalagay pero parang katulad na rin sa stock yung lambot. Kaya pinalitan na ulit ng set. Alright, so testing na lang ulit mamaya. So yan, nakabit na yung panibagong set ng clutch spring tsaka clutch center spring. Yan, baka feeling ko parang Hindi na feeling, okay na to. Okay na, no? Kanina feeling Ano pakiramdam? Okay na one time. Sa kanina, sobrang lakas. Mabibrate. Oo nga mararamdaman mo kagad dito, nanginginig kagad to. Yung kanina. So yan guys, tapos nang palitan lahat. Isang araw palit lahat. Palit ng clutch spring, palit ng center spring. Tapos pinalitan din yung bahay niya mismo nito. Ang nilipat lang ni Boss Ian yung lining. Tapos the rest yung mga buti lang may mga spare dito si
Iyan. Ayun o. Dami siyang ano eh, mga pinagamitan na eh. Pero mga goods pa. Kasi mga ano naman eh. Quality yung ano eh. PS oh. So, malalaman natin sa test drive. Alright. Yung radar ko nandito eh. Ayun o. Binibenta ko na to eh. Nag-aantay na ng buyer si Ian. Yung aking radar. Malay nyo, gusto nyo, PM nyo lang ako. Beta ko sa inyo. Alright, so yun na. Testing na natin kung okay ang ating ano, bagong setup. One day, palit agad yung MHR. Ha? Ganda na. Ganda na. Konting under pa lang, okay na daw. Ayan o. Kahit sa tunog eh. Ito yung motor ni Boss Ian eh. Ito talaga, malupit yung pagkakasetup dito. 2,000 nata yung spring nya. Clutch spring 2,000 pati. Tapos 1,500 yung center spring 2,000 tapos clutch spring 1,500 is yung bell JBT rin. Yung bell pala eh, katulad din sa atin yung TBJ. Alright, so tayo natin siyan kung anong pinatest drive. So isang araw ko pa lang na palagay yung mga pyesa, tapos yun. What do you think? Ano lang, palapatin lang muna yung lining sa kabel. Okay, pero yung Mas okay na. Okay naman na to. Kesa nung unang-unang gagal-gal lahat. yung ano na lang, bell na lang no, tsaka lining. Pagka wala, palit lining na ulit. Yun na yung pinaka-solusyon. Hindi tayo ng mga murang products. Yun talaga yung ano, mga pros and cons ng pagka bumili kayo ng mga aftermarket na mura. Mura nga pero sasakit, mapapamura ka. Ay, bawal pala magmura. Sorry. Itututot ko na lang mamaya. Eto, testing ni Boss Jack. Ito kasi, mga nakakabit sa akin talaga. Mga, kumbaga, well-brand na ano, na racing parts. Kumbaga, hindi siya tipid racing. Di, automatic na yan. Pinindot mo pa? Okay. Ayun na. Mari-review niya kung ano yung pinagkaiba ng set ko sa set niya. Stock lang din yan, panggilid lang din. Yan, ito yung NMAX niya B1. Yung mga binili kasi naming parts dito, kumbaga for review lang, yung mga tipid racing lang. Unlike nung akin, mga kilalang brand sa mga racing parts. Walang sa motor. Yung atak pa lang wala eh. Ano na kaagad eh, dito ramdam mo kaagad eh. Hindi siya ng konti pero ano pagka kasi sa set ng panggilid. pero pagka ano magaan eh. Oo. Magaan. Kasi ito panggilid lang yan, tapos naka-pipe. Walang galaw yung makina niyan. Alright, so yun. Tapos na gawin ni
Boss Ian yung aking motor. So so far wala siyang dragging ngayon. At trying muna namin yung ginawa niya na namin, no? Kala mo talaga may ambag ako eh. Puro kwento lang naman ako eh. Yung ginawa niya na yung nabili kong CNC pinalitan mo na kinuha lang namin yung lining, mga lining niya, then nilipat namin dun sa stock ko na na lining, clutch lining. Okay pa sana yung lining ko na stock, kaya lang medyo pingas na kasi yung yung pinagkakabitan ng clutch spring niya, kaya hindi na siya okay. Kung lalagyan ko ng clutch spring bali wala din, wala ring tawag dito, wala ring tension o pressure. So yun ang nangyari. Diba lahat pinalitan, yung center spring, clutch spring, pinalitan na namin. Kumbaga pinahiram muna ako ng mga tawag dito, ng mga pyesa ni Ian. So yun, observe na lang sa ngayon, observe ko na lang kung anong mangyayari ulit sa motor natin, kung goods na siya na ganon, na ganitong setup or hindi. Kasi kung hindi, syempre wala tayong magagawa kundi bumili na ng bilan ng mga another set of pyesa. So yun nga. Siguro meron din talagang tawag dito, advantage and disadvantage siguro sa mga sinuswerte o talagang natataon lang siguro na ganun. Kasi yung iba naman kaya naman tumatagal naman yung mga pyesang nabili nila na nabili, mga tulad na nabili kong parts. Pero siguro pagdating sa akin, hindi talaga siya advisable na yun yung mga biling kong pyesa. Pero ika nga wala namang masama na sumubok na magtipid, at kung nag-okay, edi goods. Kung hindi, edi wala. So sa ngayon, ang masasabi ko lang nasa sa inyo na kung bibili kayo ng mga ganong pyesa o hindi. So lesson learned, ang natutunan ko lang siguro pagdating sa motor talaga, dahil na kung talagang natutulad nito, pinambabiyahe ko daily, bumili ka ng mga pyesa talaga ng pangmatagalan at walang sakit sa ulo. Kasi yung nangyari, doble gastos ka lang. Alright, so yun, check na lang natin ulit. So ang natitira na lang na kailangan palitan yung ating clutch lining. Kasi yun pa rin naman yung hindi okay. So kapag nag-okay siya, di goods. So yun, ganito na lang yung video ko. Kung nandito pa rin kayo sa sa dulo ng video ko, still nanonood pa rin kayo, pinapanood nyo pa rin ito, maraming salamat sa inyo. Sa mga bago, syempre huwag niyo kalimutan na i-click ang aking subscribe button, sama niyo yung bell para updated kayo. So ganito na lang, always remember, ride safe. Peace out.